Mapagpalang buhay sa bawat isa. Tayo ngayon ay darako na sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Subalit bago tayo dumako sa ating pag-aaral ay inanya ko ang lahat at tayo ay tumayo at batiin po natin ang bawat isa ng mapagpalang buhay, pagbating Pilipino. Sabihin natin sa ating mga kapatid, mapagpalang buhay sa iyo kapatid, mapagpalang buhay sa bawat isa. Manatili tayo sa ating pagkatayo at tayo po ay magbasa ng ating pag-aaralan ngayong umaga na ito. Ang ating pag-aaralan ay matatagpuan natin sa ikalawang Timoteo 2:8-13. Sabi po dito, alalahanin mo si Jesucristo ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David ayon sa magandang balitang ipinangangaral ko. Ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapos na parang isang kriminal, subalit hindi kailanman maigagapos ang salita ng Diyos. Tiniis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kaluwalhatian mula kay Kristo Jesus. Totoo ang kasabihang ito, kung tayo'y namatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Naway samahan tayo ng Banal na Espiritu sa pag-aaral ito sapagkat ninanais niya na tayo ay patuloy na makaunawa sa mga nararanasan natin sa mundong ito. Kaya samahan tayo ng kanyang banal na presensya at ang karunungan at kaalaman ay patuloy na may pagkaloob sa bawat isa sa atin. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay alalahanin o pag-aalala. Remembering or worrying. Alam niyo po mga kapatid na once na may encounter natin ang ating Panginoong Hesus ay nabubuhay na po tayo nakasama ang ating Panginoong Hesus bilang ating tagapanguna sa ating buhay at kailangan natin isipin at naisin na bahagi na siya ng ating buhay. Kung tinanggap natin siya bilang Panginoon, nangangahulugan ito na siya ay hinayaan natin na maging Panginoon, Hari, tagapagligtas ng ating buhay. Kaya dapat ang nangyayari sa bawat sa atin na siya ang nananatili sa ating mga puso at anumang ating mga desisyon ay dapat siya ang nangunguna sa ating buhay. At alam naman natin na noong tinanggap natin siya ay nagkaroon ng pagbabago ang buhay natin sapagkat siya ang nangunguna sa ating buhay. Ang sabi po dito sa verse 8, alalahanin mo si Jesucristo ang muling binuhay at nagbula sa angkan ni David ay sa magandang balitang ipinapangaral ko. Ito po'y sinabi ni Pablo kay Timoteo na alalahanin ang Panginoong Jesucristo. Ano ba, bakit napakahalaga na inaalala natin ang ating Panginoon Jesucristo at kailan natin dapat siya inaalala o kailan natin siya dapat alalahanin? Ano ba ang mayroon ang Panginoon? Bakit sinabi ni Pablo na alalahanin mo ang Panginoong Jesucristo? Sapagkat ganito ang ginagawa ni Pablo sa mga naranasan niya sa kanyang buhay sa loob ng bilangguan, anuman ang kanyang mga kahirapan na naranasan ay nawawala ang anumang mga kahinaan ng kanyang kalooban kapag naalala niya ang Panginoong Jesucristo. Yung panahon na na-encounter niya ang Panginoong Jesucristo, noong panahon na sinabi sa kanya ang mga dapat niyang gawin, noong panahon na sinamahan siya ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng iyon na inaalala niya at naniniwala tayo na ito ang nagbibigay ng kalakasan sa kanya, kaya napagtatagumpayan niya ang anumang hirap sa kanyang buhay. Kaya naman ito ay ninais ni Pablo na masabi kay Timoteo, alalahanin mo ang Panginoong Jesucristo. Hindi niya sinabing, alalahanin mo naman ako,
tagal ko na dito sa bilangguan, hindi mo man lang ako dinadalaw. Wala ka man lang dinadalang pagkain dito. Alalahanin mo naman ako, tingnan mo kung ako'y naghihirap dito. Hindi niya sinabi yon kay Timoteo sapagkat ayaw ni Pablo na madagdagan pa ang mga pasanin ni Timoteo bilang lingkod ng ating Panginoong Diyos. Nakita natin dito kung paano si Pablo ay sa kabila ng kanyang mga kahirapan sa bilangguan, siya ang nag-aalala. Siya ang naaalala niya ang kanyang mga disipulo, ang kanyang mga tinuruan upang matiyak niya na ito'y nagpapatuloy sa paglilingkod. Ayaw ni Pablo na makadagdag ng kabigatan kay Timoteo, kaya sinabi niya ay, Timoteo, alalahanin mo ang Panginoong Hesus dahil alam niya na mayroong kalakasan na nagbumula sa Panginoong Hesus sa kanyang buhay upang ang paglilingkod na iniatang ng Panginoon sa kanya ay may pagpatuloy niya. Sa panahon nito, gaano na ba karami ang mga taong umaalala sa Panginoon o ang laging inaalala ay ang mga alalahanin sa buhay kung paano makakasurvive, kung may makakain pa ba sa araw ng bukas. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay napakaganda ang sinabi ni Pablo na ang alalahanin mo ay ang Panginoon Kristo. Sabihin mo sa iyong katabi, alalahanin mo ang Panginoong Hesus. Kailan ba natin dapat alalahanin ang Panginoong Hesus? Ano ba ang may pagkakalob ng Panginoon sa tuwing maaalala natin siya? Diba? Number 1, sabi po dito sa verse 9, ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapos na parang isang kriminal, subalit hindi kailanman maigagapos ang salita ng Diyos. Number 1, sa panahon ng pag-uusig, alalahanin mo ang salita ng Diyos. Ayan, in times of persecutions, sinabi ni Pablo, ang kanyang karanasan kay Timoteo na ang dahilan ng kanyang pagkabilanggo ay ang pangangaral ng salita ng Diyos at ang pagsunod sa Panginoong Hesus sa kanyang mga utos. Iniutos sa kanya. Pinag-usig siya, inakusahan siya ng mali ang kanyang ginagawa. Samantalang ang kanyang ginawa ay ang pagsunod lamang sa iniutos ng ating Panginoong Hesus. Pinag-usig siya, inakusahan siya na mali ang kanyang ginagawa, pinagbawalan na mangaral na mabuting balita tungkol sa Panginoong Hesus kung paano maliligtas. Subalit, si Pablo sa kanyang pagnanais na makasunod sa kalooban ng Diyos ay hindi nagpapigil. Hindi kayang pigilan. Sa panahon na pilit na inaalis ng kaaway ang mga mitiin niya, ang mga naisin niya na may pangaral na mabuting balita at may bahagi ang tungkol sa kaligtasan nagmumula sa ating Panginoon, ay hindi niya hinayaan na ito ay mapigil o tumigil o mag-back out siya sapagkat alam niyang ang kanyang pangarap ay magkakaroon ng katuparan kapag ito'y ipinagpatuloy niya. Maaring tayo ay ganoon din. Sa panahon na pilit na ang kaaway ay pinipigilan tayo sa ating mga pangarap na makapaglingkod sa Panginoon, ay hindi tayo nagpapapigil dahil alam natin na tayo ay magkakaroon ng katagumpayan kung tayo ay nagpapatuloy. Kaya kung tayo nakakaranas man ng mga pag-uusig sa buhay natin bilang mananampalataya, kung paanong si Pablo ay inusig na hinayaan niya lamang ang mga bagay na iyon, ano man ang mangyari sa buhay niya, naniniwala siya, makaranas man siya ng mga kahirapan mula sa pag-uusig na ito, ay naniniwala siya na makakamtan niya din na magkaroon ng katuparan ang mga naisin ng Panginoon na gawin niya. Tayo ay ganoon din. Hindi tayo dapat magpapigil sa mga ginagawa ng kaaway. Sino ba yung mga kaaway natin? Kung minsan pa nga, pamilya natin, nakaway natin, na sa ating paglilingkod ay pinipigilan tayo. Ano ba naman yung ginawa mong yan? Nagpalit ka na yata ng relihiyon. Samantalang
ang ating natagpuan ay ang Panginoong Jesucristo na kung saan ay nais natin na paglingkuran sa ating buhay. Pinipigilan tayo ng mga tao, mga barkada natin, mga dating kaibigan natin, ano ba nangyari sa iyo, mga minsan magulang, mga kamag-anak sa buhay, mayroong mga pag-uusig, pinipigilan, inaawat tayo sa ating ginagawang pagsamba, pagpupuri sa ating Panginoon, sapagkat mayroong mga naunang tradisyon na nakagisnan na inaakala nila na yun lamang ang tama na paraan ng paglilingkod at pagkilala, pananampalataya sa Diyos, sapagkat ang mga bagay na iyon ay kanilang nasimulan. Pero ang hindi nila alam ay mayroong dapat na katapatan sa ating paglilingkod at ninanais ng Panginoon na ito ay maranasan natin sa ating buhay. Ang tunay na pagsamba sa totoong Diyos, walang iba kundi ang ating Diyos Ama at ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo, ang ating Panginoon. Kaya kapag ikaw ay nagkakaroon ng iyong pagbubulay-bulay, dapat maalala mo na ang Panginoong Jesucristo ang nagpapalakas sa iyong buhay sa pamamagitan ng kanyang salita. Ayan. Sa tuwing maalala natin ng Panginoong Hesus, ay may pinag-uusig tayo, ay kapag inaalala natin ang Panginoong Hesus, naaalala din natin ang kanyang mga salita. Sapagkat ang salita ay ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Diba sabi sa John 1:1, diba? Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay sumasa sa Diyos sapagkat ang salita ay Diyos. At ang salita nito ay ang Panginoong Hesus na naranasan natin sa ating buhay. Huwag mong lagi isipin ang mga problema at mga tao na nagpapasakit sa iyong kalooban. Kundi, ang isipin mo ay ang Panginoong Hesus na nagbibigay sa iyo ng salita na magpapalakas ng loob sa iyo upang mawala ang iyong mga alalahanin, ang mga problema mo na kung saan lagi mong iniisip, mawawala yan kapag ang iniisip mo ay ang Panginoong Hesus na nagbibigay ng kanyang salita na nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Kapag naalala natin ang Panginoong Hesus, naiisip natin na mayroong salita na hindi niya tayo pababayaan o iiwanan man, maalala natin ang kanyang mga salita na mahal niya tayo at lagi siyang nariyan para sa atin. Ang Panginoong Hesus, ang salita na kapag naalala natin na sa halip na tayo ay mahabag sa ating sarili, ay nanaisin mo na maibahagi ang kanyang salita upang ikaw ay maging daluyan ng pagpapala sa bawat isa. Kaya kapatid, sa panahon na ikaw ay pinag-uusig, alalahanin mo ang Panginoong Hesus at maaalala mo ang salita na magkakaloob sa iyo ng buhay na pag-asa. Pangalawa, kailan mo dapat alalahanin ng Panginoong Hesus? Sa panahon ng pagtitiis. Ayan. Alalahanin mo ang hinirang ng Diyos. Ayan. Nasabi sa verse 10, tinitiis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kalwalhatian mula kay Kristo Jesus. In times of hardships in life, ay inaalala natin ang Panginoong Hesus na sa mga kahirapan na ito ay kapag naalala natin ang Panginoong Hesus, naalala natin na mayroong mga tao na kung saan ay dapat nating alalahanin, pangalagaan, palakasin sa pagitan ng salita ng ating Panginoon. Parang sinabi ni Pablo, ako nga nagtiis ng panahon ng mga kahirapan sa buhay ko dahil inaalala ko ang mga hinirang ng Diyos dahil sa pagsunod ko sa Panginoon. Remembering Christ is remembering the believers. Na kapag naalala natin ang Panginoong Hesus, ay naalala din natin ang mga lingkod ng Diyos, ang mga hinirang ng Diyos, ang mga anak ng Diyos na kung saan ay pinagkatiwala sa atin upang pangalagaan at palakasin. Yun ang dapat na
ginagawa natin. Sapagkat ito yung ginawa ni Pablo na sa panahon na siya ay nasa bilangguan, hindi niya inalala yung kanyang sarili eh. Hindi niya sinabing ano na ba patutunguhan ng buhay ko, kailan ba ako bibitayin, kailan ba ako parurusahan, kailan ba ako babawi ng buhay. Hindi yun ang iniisip niya. Iniisip niya yung na bagamat siya nasa bilangguan ay meron pa siyang magagawa para palakasin ang kalooban ng mga hinirang na ito, ang mga lingkod nito upang may pagpatuloy yung kanyang sinimulan. Hindi po ba? Dapat ganoon po tayo. Huwag nating laging iniisip ang ating sarili. Alam nyo kapag ang iniisip natin ay yung mga palakasin ng ibang tao, lumalakas din po tayo. Kapag iniisip natin ang Panginoon sa kanyang mga sinabi na pangalagaan mo mga tupa na ito, kapag ito'y ginagawa natin, lumalakas din tayo. Ganoon ang ginawa ni Pablo, kaya lumakas ang kanyang loob, tumibay ang kanyang pananampalataya dahil kahit anong kalagayan niya sa buhay ay nagpapagamit siya sa Panginoon. Ginagawa niya ang iniutos sa kanya ng Panginoon anuman ang kanyang kalagayan at nararanasan sa kanyang buhay. Kaya mas ninanais ni Pablo na matira ng katiyakan ng kaligtasan ang mga taong ito. Tinitiyak niya sa kanya sarili na itong mga taong ito kapag nawala siya ay magagamit ng Panginoon sa paglilingkod. So dapat ganoon din ang ginagawa natin sapagkat alam natin na anumang nararanasan natin sa buhay natin ito ay wala pa po sa kalingkingan ng mga naranasan ni Pablo. Yung mga nararanasan natin ito, mga pagputok ng bulkan na ito, mga pandemic nito, mga bagyo at mga pagsubok na ito ay wala po ito o napakaliit na bagay lamang ito para hindi tayo magpatuloy sapagkat si Pablo nga sabi dito sa 2 Corinthians 11:23-29, sabi po dito, sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Mas mabuti akong lingkod ni Kristo kaysa kanila para ako isang baliw na nagsasalita ngayon. Hindi ang aking pagpapagal kaysa sa kanila. Mas maraming beses akong nabilanggo, hinagupit ng napakaraming beses at madalas na nabingit sa kamatayan. 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang pinagbabato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsan buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malipit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa aking mga kababayan at sa mga hentil, mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga huwad na kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lamang may balabal. Bukod sa lahat ng ito, ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Kapag may nangihina rin ako, at kapag may nahuhulog sa pagkakasala, labis ko itong ikinagagalit. Nakita po natin kung paanong si Pablo ay nakaranas ng matinding kahirapan na ito. Pero ang sinabi niya, araw-araw niya pa rin inaalala ang kanyang mga kapatid sa Panginoon. Araw-araw niyang inaalala ang lahat ng nasa iglesia, ng ating Panginoon, Kaya sabi niya kapag kayo nangihina din ako Kapag nakita ko nagkakasala, talagang kinasasamayan ko ito ng loob. Para bang hindi niyo na inisip yung mga paghihirap ko. Kaya ako nabilango dahil sa pangangaral sa inyo tapos ngayon ang gagawin niyo ay tatalikod kayo, muli kayong babalik sa kasalanan. Napakasakit sa aking kalooban. Alam niyo, napakasakit sa kalooban ng mga pastor na ang tagal mong tinuruan tapos pagdating ng huli, babalik din pala sa kasalanan. Na andyan sa panahon ng
kahirapan, pero pag dumating na kasaganaan, nawawala na sa Panginoon. So, bunga ng mga kasalanan na ginagawa. Kaya, kung meron man nakakaisip na tumigil sa paglilingkod, dapat si Pablo yun hindi tayo. Dahil tayo ay dumadaan lang yung bagyo sa atin Siya, hindi niya alam kung siya ay mabubuhay pa sa araw ng kinabukasan. Kaya, huwag tayong panghinaan ng loob sa mga nararanasan nating kapighatian na ito sa ating buhay. Sabi sa verse 11, sa panahon ng karamdaman o sa panahon na malapit na ang iyong paglisan sa mundong ito. Ayan, pag may mga karamdaman, malapit na, nararamdaman mo, malapit na ang paglisan mo sa mundong ito, alalahanin mo ang Panginoong Hesus, sapagkat ang alalahanin ng Panginoong Hesus ang magbibigay sa iyo ng kalakasan. Kaya nakakaya ng mga hinirang ng Diyos yung mga kahirapan na ito, sapagkat ito yung magbibigay sa atin ng mga kalakasang hindi kayang ibigay ng sanlibutan na ito. Hindi kayang ibigay ng mga taong ito. Kapag inalala natin ang Panginoong Hesus, makikita po natin mas mahirap ang kanyang naranasan. May bigay lamang ang buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin. Imagine nyo nga, napakatagal na tinuruan, tapos pagdating na huli masasayang lamang. Nakakalungkot po yun. So, gaano ba tayo nagtiis? Sa sandali ba na nahihirapan tayo, madali para sa atin na magalit, manisin ng iba, o umayaw na sa paglilingkod? O inaalala natin na mas nagtiis yung mga taong nag-alaga at nagpagal sa bawat sa atin na naibahagi ang Panginoong Hesus, inalagaan tayo, pinagsikapan na tayo palaguin sa Panginoon. Inaalala po ba natin din yan? Na mayroong mga taong nagtiis sa atin? Na mayroong Panginoong Hesus na nagtiis sa bawat sa atin? Nais ni Pablo na marating ng mga taong ito ang kaluwalhatian ng Diyos kaysa tumigil. Dahil kahit nakabilago na siya, inalalaan rin niya ang mga taong nais niya magpatuloy sa paglilingkod katulad ni Timoteo. Kaya huwag po nating alisin sa puso ang paglilingkod. Kahit maraming tiisin sa buhay. Kaya habang naghihintay tayo na maging maayos ang ating kalagayan sa buhay, bunga ng pandemic nito ay maalala natin ang Panginoong Hesus na mayroon nga palang ipinagkatiwala sa atin ang Panginoon na mga tao na dapat kong alagaan dahil ayaw ko na mapahamak ang kanilang buhay. Naalala niyo po ba ang mga taong ito? O ang inaalala mo lang ay yung kakainin mo? Ang inaalala mo lang ay yung biblin mong sasakyan? Ang inaalala mo lang ay ang iyong mga trabaho? Ang inaalala mo lamang ay daming mga alalahanin na wala na tuloy sa isipan natin ng Panginoon. Kaya kung meron naman tayo mga alalahanin, unahin nating isipin na mayroong Panginoon na kayang magkaloob ng lahat ng bagay na ito. Doon papasok ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaysa mag-focus tayo doon sa mga pangangailangan natin, mag-focus tayo isipin ang Diyos na nagbibigay ng mga pangangailangan natin. Amen po ba? Na kapag naalala natin siya, meron nga pala ipinapagawa sa akin ng Panginoon ang magbahagi ng salita o magpalakas ng mga taong na kung saan ay nakakaranas ng mga kahirapan sa buhay. Di ba? Sarili ba lamang natin ang inaalala natin? O inaalala din natin yung mga nasalanta ng bagyo, nasalanta ng lindol, nasalanta ni Rolly, ni Ulysses? Naalala po ba natin sila? Itong mga taong ito? Mga kapatid? Minsan ba tayong kapag naalala natin sila ay ipinalangin natin sila, dinalangin natin sila sa Panginoon na huwag sila pabayaan ng ating Panginoon? Ayan. Kung tayo man ay nahihirapan, huwag po tayong manghina, huwag po tayong malugmok, huwag po tayong magalit.
kundi alalahanin natin ang Panginoong Hesus na meron palang ipinapagawa siya sa atin. Ang Panginoon ay lagi nariyan para ipaalala sa atin na meron tayong dapat gawin ang magpalakas ng mga taong hinirang ng ating Panginoon. Ang pangatlo dito sa verse 12, kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayo kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. In times of suffering, number 3, sa panahon ng kahirapan, alalahanin mo ang buhay na walang hanggan. So dito, nais ni Pablo na sa panahon na nahihirapan si Timoteo, ay alalahanin niya ang Panginoong Hesus na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Na mas mabigat ang kaparusahang tinanggap ng Panginoong Hesus sa kamay ng mga religious leader, ng mga Hudyo at mga Romano ng panahon na iyon. Alam niyo, ng panahon na kung saan ang Panginoong Hesus ay pinahirapan, grabe yung kanyang paghihirap dahil sa panahon ng paghihirap na yun, wala man lang halos makaalala sa kanya. Ang dami niyang pinakain, no? Ilan ba yun? Maging 5,000. Ang dami niyang pinagaling. May mga pamilya siya. Napakarami niyang tao na kung saan ay nagkaroon ng kaayusan ng kanilang buhay. Mga tao na kung saan ay inalala niya ng panahon na iyon. Subalit, sa kabila ng mga iyon ay ninasya pa rin maparusahan upang may pag-alab ang mga dito sa mga taong kanyang minamahal na makasama sa kanyang kaharian. Kaya ano ba naman kung maranasan ng mga alagad na kahirapan kung ang katumbas naman ito ay buhay na walang hanggan. Lahat ng kaparusahan na dapat tayo ang tumanggap ay inako ng ating Panginoong Hesus. Kaya sa panahon ng mga kahirapan at delubyo sa buhay natin, alalahanin natin na mayroong Panginoong Hesus na kung saan ay nakaranas ng matinding kahirapan dito sa mundong ito, na kapag naalala natin, ang Panginoong Hesus ay naaalala din natin na mayroon siyang kakayanan na magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, o ginawa niya ang lahat para may pagkalob sa atin ito. Kaya naman mag-focus tayo na pahalagahan ang kanyang ginawa. Ilagay natin sa puso na ang kanyang ginawa ay para sa atin. Kaya ano ba naman kung tayo ay makaranas ng kahirapan? Yun ay parang nakikihati lamang tayo sa mga kahirapang naranasan ng Panginoong Hesus. Diba? Meron nga nagsabing mga isang tagapangaral, ano ang gusto nyo? Ang Panginoong Hesus ang mangaral, kayo ang ipako sa krus. Ano ang pipiliin nyo? O ang Panginoong Hesus ay gumanap na siya ang may pako doon sa krus at bayaran ng ating mga kasalanan, at ang tanging gagawin lamang natin ay mabahaginan ng mga tao ng buhay na walang hanggan. O ano ang mas madali para sa atin? Kung nahihirapan tayo na magbahagi ng salita ng Diyos, ay isipin na lamang po natin na mas mahirap ang ginawa ng Panginoong Hesus para maipagkaloob sa atin ang lahat ng ating mga pangailangan. Ang panahon ng paghihirap ay hindi panahon ng pagtatakwil, kundi panahon ng pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Kundi tingnan natin ang ating mga sarili kung ano ang naging pagkukulang natin sa ating Panginoon. Huwag natin laging tinatanong ang Diyos o laging sinusumbatan ng Diyos sa mga kahirapan na nararanasan natin. Kundi tingnan po natin kung ano ba yung mga nagawa natin kasalanan at pagkukulang natin sa Panginoon. Bakit natin nararanasan ito? Huwag po natin laging sinasabing, bakit ako pa? Bakit ako naghihirap ng ganito? Ako naman ay naglilingkod sa Diyos, naniniwala naman ako sa Panginoon. Kapatid, kung nararanasan man natin ito, hindi dapat mamutawi sa ating bibig ang mga salitang parang sinusumbatan natin ng Panginoon o tinatanong natin ng Panginoon kung bakit ipinararanas sa atin ang mga bagay nito, kundi pagsikapan natin lumapit sa ating Panginoon Diyos at alalahanin na ang Panginoon lamang ang makapagliligtas
sa ating buhay. Magsisi at manampalataya doon sa ginawa ng Panginoong Hesus. Tanggapin natin siya sa ating puso bilang Panginoon at sumunod sa kanyang kalooban upang mapanatag at maging mapayapa ang ating buhay. Kaya yun ang dapat nating gawin. Na sa panahon ng mga kahirapan na ito ay alalahanin natin ang Panginoong Hesus. At kapag naaalala natin siya, o nga pala, ang Panginoong Hesus pala, kung naibigay yung buhay na walang hanggan sa atin, kaya niya ring ibigay ang kalakasan sa atin, kaya niya ring ibigay ang karunungan, kaya niya ring ibigay ang ating mga pangailangan, kaya niya rin na tayo ay mapagkalooban ng katagumpayan sa ating buhay. Dapat ganoon tayo. Huwag tayong laging tingnan ang sarili natin na kawawa naman tayo. Minsan si Pablo hindi niya nakita ang sarili niya na naging kaawa-awa. Tiningnan niya ang sarili niya na mayroon siyang magagawa. Kaya dapat ay ganoon din po tayo. Amen po ba? Pangapat, sa panahon na tayo nagkakasala at hindi naging tapat sa Kanya. Ayan. Alalahanin mo na tapat ang Diyos sa iyo kailanman. In times of unfaithfulness. Sabi sa verse 13, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nanatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Tayo mga mananampalataya, tayong nagsasabing mga anak ng Diyos at sumusunod sa Panginoon, alalahanin natin sa panahon na kapag nakita na natin yung sarili natin na unti-unting lumalayo sa Panginoon, sa panahon na nadadala na tayo ng sanlibutan na ito, natatangay, naaakit tayo ng mga luho, ng mga yaman sa mundong ito, na nawawala tayo sa paglilingkod dahil sa napakaraming inalok sa atin ang sanlibutan na ito at tayo po hindi naging tapat sa pagkatawag sa atin ng ating Panginoon. Sa panahon na unti-unti nating binabalikan ang mga gawaing makasanlibutan at nawala tayo ng panahon sa gawain ng Panginoon. Ayan. Nakakalimot. Ang iba, nalulunod sa sobrang dami ng pagpapala sa kanilang buhay. Kaya inuuna na ang para sa sarili at halos wala nang maibigay para sa Panginoon. Yung panahon na pati yung para sa Panginoon ay hindi na maibigay, kinuha na rin. Dahil nangihinayang na maibalik sa Diyos ang para sa Diyos. Dahil sayang din naman, dagdag income din ito, bakit ko naman ibibigay sa Panginoon? Mayaman naman ang Diyos. Hindi niya naman ito kailangan. Mas kailangan ko ito kasi bibili pa ako ng sasakyan, papagawa pa ako ng bahay, magbi-business pa ako, idadagdag ko na lang ito. No? Hindi na tayo nagiging tapat sa Panginoon. Sabi, in times of unfaithfulness, remember Jesus Christ. Nawala na ang katapatan at ang pag-ibig sa Diyos. Kapatid, huwag mong hayaang piliin mong lumayo sa Diyos dahil lamang sa mga kayamanan na ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Mas piliin mo na magkaroon ka ng kapayapaan sa puso mo sa pamagitan ng pagiging tapat mo sa ating Panginoon Diyos. Alalahanin naman natin ang Panginoon kapag napagpapala na ang buhay natin. Kumisan, mas malapit pa sa Panginoon yung taong walang-wala. Yung mga taong naghihirap. Sapagkat noong panahon na sila yung walang-wala at naghihirap ay laging nariyan, sumasamba sa Panginoon, nananalangin, lagi nariyan sa gawain at tumaasa na siya'y kahabagan ng Panginoon na ibang pagkaloob ang kanyang pangailangan, dumadalangin sa Panginoon na magkaroon siya ng trabaho, hanap buhay, ng business, dumadalangin sa Panginoon, laging nariyan sa pagsamba. Pero pag napagpala na ng Panginoon at nakapagpundar na ng gamit, nagkaroon na ng matatag na negosyo, nawawala na at nagiging abala na sa maraming bagay, hindi na naaalala ang Panginoon.
Kapag nariyan na kapag nagkaroon ng magandang hanap buhay, nagkaroon ng pagkakataon na makapunta sa ibang bansa at kumita ng malaki, na dati ay laging nariyan sa pagsamba, pero nung pinagpala ng Panginoon, minsan bumabalik mula sa ibang bansa, hindi na bumabalik sa pagsamba. Huwag tayong ganito, kapatid. Huwag tayong ganyan, kapatid. Sapagkat alalahanin natin na mayroong Diyos na nagpala sa atin, na nagbigay ng lahat ng yan sa iyo. Huwag nating hayaan na tayo ay unti-unting lumayo sa Panginoon nang dahil lamang sa mga pagpapalang nararanasan natin sa ating buhay. Alalahanin natin ang Panginoon na kung saan ay nagbigay ng lahat ng iyan. Alalahanin mo naman ang Panginoon sa panahon na nawawala na ang iyong katapatan at pagsamba sa Panginoon. Pagka nararamdaman mo, teka, parang ako yata ay nawawala na sa Panginoon. Alalahanin mo ang Panginoong Yesus. Ang Panginoon nga pala ang pinagmulan. Siya nga pala nagbigay ng kalakasan at karunungan sa akin kung bakit ko nararanasan ito, kung bakit pinagpala ako, kung bakit marami ako ngayong mga naipundar. Alalahanin mo naman siya. Huwag nating hayaan na magbago ang ating katapatan sa Diyos. Magbago ang ating mga ugali kapag nakakaangat na ang ating buhay. Manatili tayo mababa ang kalooban at manatiling tapat na lingkod ng Diyos. Maging tapat tayong anak ng Diyos. Alalahanin mo ang Panginoong Hesus sa panahon na hindi ka na nagiging tapat sa Kanya. Kapag naalala mo siya, hindi ka niya itatakwil. Sapagkat ninanais ng Panginoon na makasama ka sa Kanyang kaharian. Kapatid, hindi pa huli ang lahat. Dahil kung naranasan man natin ang mga pag-uusig, mga pagtitiis sa buhay natin, ang mga kahirapan at kawalan ng katapatan, ay nariyan pa rin ang Diyos at matyagang naghihintay. Bukas ang puso at nakalahad ang kamay na handang yumakap sa iyo para bigyan ka ng katiyakan na ikaw ay patatawarin at muli pagkakalob sa iyo ang lahat ng nawala sa iyo. Kung nararanasan man natin ang mga pag-uusig, pagtitiis, kahirapan at kawalang katapatan, ma-realize po natin na ang Diyos hindi po nagkulang sa atin. Ma-realize natin na maaring tayo ang nagkulang sa Kanya kung bakit natin nararanasan ito. Magkaroon ng tinatawag na evaluation sa iyong buhay. Ano na ba ang katayuan mo sa buhay mo ngayon? Kung nararanasan man natin ang mga delubyo nito, mga kahirapan nito, mga pandemic nito, tingnan po natin, baka naman ang ating bayan ay nagkakasala na, ang mga tao ay nagkakasala na. Baka naman nawawala na ang pagsamba sa tunay na Diyos. At ang sinasamba na natin ay mga Diyos-Diyosan at ang mga kayamanan sa mundong ito. Tingnan po natin ang mga nangyayari sa mundong ito. At baka naman talagang ang mga tao ay lumalayo na sa tunay na pagsamba sa Diyos. Baka naman nawawala na ang katapatan sa ating buhay. Kailangan nating paggulay-gulayan ang lahat ng ito. Alalahanin natin na sa panahon na iyon ay mayroong isang Panginoong Jesucristo na nag-alay ng Kanyang buhay para sa atin. Panginoong Hesus na laging nariyan para sa atin. Alalahanin natin na ang Diyos lamang ang makakapagpalakas at magbibigay ng panunumbalik ng ating tunay na pagsamba, katapatan at pagsunod sa Diyos. Pero kapag hindi natin inalala ang Panginoong Hesus, tuluyan ng maululugmok ang ating buhay, mawawalan tayo ng pag-asa, at magkakaroon tayo ng kapahamakan sa ating buhay.
Ang salita lamang ng Panginoong Hesus ang magpapalakas sa atin. Dito tayo lalago at lalakas upang mawala ang mga sakit na nararanasan natin sa kabila ng mga pag-uusig na ito. Huwag mo lagi isipin ang mga problema at yung mga tao na nagpapasakit ng iyong kalooban. Ang alalahanin mo ay yung Diyos na kung saan ay kayang magbigay, na ikaw ay bigyan ng kapayapaan at kagalakan, kalakasan sa iyong buhay. Sa mga oras ito, nais ng Panginoon na alalahanin mo siya. Balikan mo ang panahon na nakatagpo mo siya. Balikan mo ang panahon na naramdaman mo ang pagmamahal niya. Balikan mo ang panahon na inangat ka niya sa iyong buhay. Balikan mo ang panahon na niyakap ka niya. Yung panahon na naramdaman mo ang presensya niya, ang init ng kanyang pagmamahal. Alalahanin mo na siya ang nagbigay ng buhay para sa iyo. Alalahanin mo na ang kanyang mga salita ay hindi kumukupas at laging nariyan para ipagkaloob sa iyo upang magtagumpay ka sa iyong buhay. Kapatid, napakaganda na sa panahon na ito na nararanasan natin, alalahanin natin ang Panginoong Jesucristo. Bakit natin alalahanin ang Panginoong Jesucristo? Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang may kakayanan lamang na ipagkaloob ang lahat ng ating pangangailangan, ang buhay na walang hanggan. Magpapaalala sa atin na mayroon tayong tungkulin na dapat gampanan, na hindi natin dapat baliwalain. Na tayo, kapag inaalala natin ang Panginoong Hesus, marirealize natin sa ating sarili na hindi na pala tayo tapat sa ating Panginoon at nawawala na ang ating pagmamahal sa Kanya at ang pagsamba sa Kanya ay nawawala na. Kapag inalala natin ang Panginoong Hesus, babalik ang panibagong sigla ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kapatid, sa mga oras na ito, pagbulay-bulayan mo ang iyong buhay sa ating Panginoon. Mga kapatid, pagbulay-bulayan mo, ano na ba ang kalagayan mo? Ikaw ba'y tapat pa sa Panginoon? O nawawala na ang iyong katapatan sa ating Panginoon? Kung nawawala na ang ating katapatan, tayo po'y magkaroon ng pagsisiyasat sa ating sarili. Ano ba ang ating naging pagkukulang sa ating Panginoon? Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, nakikita namin ang iyong kabutihan sa amin. Ano na ba ang kalagayan namin o sitwasyon namin sa relasyon namin sa iyo? Panginoon, hayaan mong ma-realize namin kung ano yung mga pagkukulang namin, kung bakit merong mga kapigatian, may mga pag-uusig, may mga kahirapan, pagtitiis sa aming buhay. Ano ang aming pagkukulang, O Diyos? Kailangan po namin makita ito kung bakit namin nararanasan ang mga kalamidad, ang mga sakuna, ang mga delubyo, ang mga bagyo, mga pagsubok, mga problema sa aming buhay. Hayaan mong makita namin kung ano ang aming pagkukulang sa iyo at ito po'y nais namin ihingi ng tawad sa iyo. Panginoon, huwag mong hayaan na panghinaan kami ng kalooban. Palakasin mo kami sa mga oras na ito. Hayaan mong sa mga oras na ito ay alalahanin namin na mayroong Panginoong Hesus na nagbigay na kanyang buhay para sa amin. Namatay at muling nabuhay upang kami makasama sa kanyang kaharian. Alalahanin namin sa mga oras na ito ang Panginoong Hesus na mayroong kakayanan, na siya lamang ang may kakayanan na kami ay
pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Alalahanin namin na sa pagbibigay niya ito ay hindi niya inalintana ang lahat ng kaparusahan, ang lahat ng mga pag-uusig na ito. Siya ang unang nakaranas ng lahat ng ito. Pag-uusig, pagtitiis, kahirapan, para lamang may pagkaloob sa amin ang kaligtasan, ang kapatawaran, ang buhay na walang hanggan, ang kasaganaan, may pagkaloob sa amin ang kapayapaan, kagalakan, ang pagmamahal sa pagitan ng aming pananampalataya sa Kanya. Ipinagkaloob ang lahat ng aming pangailangan sa kabila na naranasan niya na siya ang mawalan. Ipinagkaloob ang kagalingan sa pagitan na siya ang masaktan. Ipinagkaloob sa amin ang mga pagpapala sa buhay, samantalang siya dumanak ang dugo sa kanyang ulunan sa pagitan ng koronang tinik upang may pagkaloob sa amin ng kalayaan sa lahat ng uri ng kahirapan. Alalahanin namin na mayroong Panginoong Kristo na sinibat sa kanyang tagiliran, na lumago sa kanyang puso upang kami palayain sa lahat ng aming nakaraan sa panahon na kami ay nasa kadiliman, sa panahon ng aming kalungkutan, sa panahon ng aming mga kabalisahan. Ginawa ng Panginoong Hesus na siya ang maparusahan alang-alang sa amin, na ninanais niya na makasama sa kanyang kaharian. Panginoon, alalahanin namin na mayroong Panginoong Jesucristo na ipinako ang kanyang mga kamay, ipinako ang kanyang mga paa, upang maranasan namin na kami ay malayo sa kasamaan, na masupungan namin ang aming sarili na sumunod sa kanyang kalooban at lumakad sa kanyang panuntunan. Sa panahon na kung saan ang Panginoong Hesus ay unti-unting naghihingalo at malagutan ng hininga, kami naman ang unti-unting nabubuhay. Kami naman ang unti-unting nagkakaroon ng bagong pag-asa. At nung maranasan niya ang kamatayan, doon ipinagkaloob sa amin ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasang maghahatid sa amin sa kanyang kaharian sa pagitan ng aming pananampalataya at pagsunod sa kanyang kalooban. At sa panahon ng kanyang muling pagkabuhay, ay ipinagkaloob ang banal na Espiritu upang kami ay samahan. Ang banal na Espiritu niya na pangako sa bawat sa amin, ang nagbigay sa amin ng kapangyarihan, ang nagbigay sa amin ng kalakasan upang magtagumpay sa buhay. Alalahanin namin na ang kanyang muling pagkabuhay ang nagkaloob sa amin na magawa ang lahat ay pinapagawa sa amin upang maihatid ang kaligtasan sa bawat isa. At sa panahon na ito, na nararanasan namin ang mga bagay na hindi namin inaasahan, gagawin pa rin namin na siya'y alalahanin, sapagkat siya ang magbibigay sa amin ng karunungan, kaalaman, kalakasan upang may pagpatuloy ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ang kanyang mga utos ay mailagay namin sa aming puso upang hindi kami panghinaan ng loob, kundi makita namin na magkaroon ng katagumpayan ang aming mga pangarap sa aming buhay. Ang pangarap ng Diyos sa buhay namin na may ibahagi ang mabuting balita sa bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Inaalala namin na mayroong Panginoon Jesucristo na siya magbibigay sa amin ng lahat ng mabubuting bagay. Kaya sa panahon na ito, salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Kailanman ay hindi po namin hahayaan na kami patigilin ng aming kaaway. Hindi po namin hahayaan
na kami ay mawala ang aming katapatan sa iyo. Hindi namin hahayaan na kung dumating man ang kahirapan o maraming pagpapala sa aming buhay, mananatili po kaming tapat sa iyo. Mananatili po kaming naglilingkod sa iyo. Maranasan namin ang mga kalamidad, mga delubyo sa aming buhay, mananatili pa rin kaming maglilingkod sa iyo at magpapagamit sa iyo at hindi sa kaaway. Sa panahon na kami nahihirapan, sa panahon na nahihirapan man o sa kasaganaan man, hayaan mong ang puso namin ay tanging para sa iyo lamang. Salamat, Panginoon, pinaalala mo ang mga bagay nito na dapat ka naming alalahanin sa bawat bahagi ng aming buhay. Sapagkat ang alalahanin ka namin, ito po ang aming panahon ng katagumpayan sa aming buhay. Hindi mawawala ang buhay na pag-asa sa amin habang inaalala ka namin. Pagpalain nawa ng Panginoon ang mga salita nito na inihatid sa puso ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Huwag kalilimutang alalahanin ang mga ginawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay. To God be the glory.